Kung bibigyan kaya natin ng pagkakataon si Manny Pacquiao, ang pambansang kamao, ang living legend, at isa sa pinakamahuhusay na boksingero sa kasaysayan, na magsalita tungkol sa narating ngayon ng anak niyang si Eman Bacosa, ano kaya ang kanyang sasabihin? Isang batang matagal na itinago sa spotlight, isang pangalan na unti-unting lumalakas sa social media at sa boxing world, at isang kabataang nagsisikap bumuo ng sariling identidad, hindi bilang anak ni Manny Pacquiao, kundi bilang si Eman Bacosa mismo. Sa video na ito, susuriin natin ang paglalakbay ni Eman mula sa pagiging tahimik na unknown, ang mga pagsubok na hindi alam ng karamihan, ang kanyang biglaang pag-angat ngayon, at kung ano kaya ang honest, puso mula sa puso na mensahe ni Manny Pacquiao para sa anak niyang maraming tumitingala at marami ring bumabatikos. Ito ang kwentong hindi napapanis, hindi naluluma at palaging may aral. Ito ang kwento ng isang ama, ito ang kwento ng isang anak, at ito ang kwento ng pag-angat. Bago natin pag-usapan ang maaaring maging pahayag ni Manny Pacquiao, kailangan muna nating intindihin, sino ba si Eman Bacosa? Hindi man siya lumaki sa spotlight kagaya ng ibang Pacquiao siblings na nakita natin sa TV, concerts, at social media. Si Eman ay may tahimik na simula. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay, malayo sa magagarbong imahe ng showbiz o politika. Mas kilala siya noon hindi bilang anak ng pambansang kamao, kundi bilang isang batang mahiyain, pribado, at hindi pa buo ang direksyon sa buhay. At tulad ng maraming kabataan, nagkamali siya, naligaw, natuto, paulit-ulit. Pero ang mahalaga, bumangon siya. At dito na nagsimulang mabuo ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang yugto na unti-unting nakikita ng publiko ngayon. Hindi sikreto na hindi ganoon kalapit sina Manny at Eman noong bata pa si Eman. Hindi laging magkasama, hindi laging magkausap, at minsan pa nga, may mga panahong halos walang komunikasyon. Pero kung titingnan mo ngayon si Eman, makikita mo kung gaano kalalim ang respeto niya sa kanyang ama. At kung tatanungin naman natin si Manny, alam ng publiko, si Manny Pacquiao ay hindi perpektong tao, pero perpekto ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Kung may sasabihin man si Manny tungkol sa pag-angat ni Eman, ngayon, hindi iyon magsisimula sa pagiging boksingero o pagiging influencer ni Eman. Magsisimula iyon sa isang ama na masayang nakikita ang anak niyang natututong tumayo sa sariling paa. Sa nakaraang mga buwan, kapansin-pansin ang malaking pagbabago kay Eman. Wala na ang dating tahimik, lutang, o walang direksyong bata. Ngayon, makikita mo ang disiplina, training, pagbabawas ng bisyo, mas maayos na lifestyle, at mas malinaw na layunin. Sinimulan na rin niyang buksan ang pinto para sa mga taga-media, sa mga vloggers, at maging sa kanyang growing fanbase sa TikTok at YouTube. Sa bawat interview, kahit may kaba pa, malinaw ang mensahe. Gusto kong patunayan na kaya kong bumangon, at gusto kong maging proud ang tatay ko. At kung ikaw ang tatay na si Manny Pacquiao, sino ba naman ang hindi matutuwa rito? Ang dugo ni Pacquiao ay dumadaloy sa kanya. Ito ang hindi maikakaila. Pero importante, si Eman ay hindi pinilit ni Manny. Hindi rin siya minadali. Sabi nga ni Manny sa maraming interview noon, "Hindi ko pinipilit ang mga anak ko na magboxing, pero kung gusto nila, susuportahan ko." Ngayon, nakikita ni Manny na si Eman mismo ang nagdesisyon. At kung may sasabihin si Manny dito, malamang ito ang tono. Masaya ako dahil nakikita kong may dedikasyon ang anak ko. Pero sana, hindi lang basta boxing ang makita niya, kundi ang values na natutunan ko noon. Sipag, respeto, at kababaang loob. Kung dati puro pagdadalawang isip, ngayon ay unti-unti nang nabubuo ang identity ni Eman bilang isang young fighter in the making. Maraming hindi alam ang netizens. Habang tumatawa si Eman sa TikTok, may mga araw na pagod siya sa training. Habang may mga sumusuporta sa kanya, may mga bashers din na nagsasabing privileged child siya. At habang may mga nagsasabing may future siya, meron ding nagsasabing wala. Pero ang hindi nakikita ng maraming tao, determinado si Eman. At malamang si Manny bilang isang taong binash, minata.
at hindi sineryoso noong nagsisimula pa lang ay sasabihin ang ganito. Alam ko ang pakiramdam ng pinagtatawanan. Pero alam ko rin ang pakiramdam ng dumiskarte sa buhay. Kung kaya ng iba, kaya mo rin, anak, tuloy mo lang. At dito lumalabas ang pinakamatinding parallel. Si Manny mula hirap. Si Eman mula sa paghahanap ng identity. Parehong may kailangang patunayan. Parehong hindi sumusuko. Sa stage na ito ng buhay ni Eman, hindi pa siya fully formed. Nasa proseso pa siya ng paghubog sa sarili. At iyan ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento, work in progress. At dito natin may imagine ang isa sa pinakamagandang pahayag na maaaring sabihin ni Manny. Ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa kung gaano ka kagaling ngayon, kundi kung gaano ka nagsisikap araw-araw. Proud ako sa'yo dahil nakikita kong sinusubukan mo. Hindi si Manny ang tipo ng tao na magbibigay ng sobrang papuri. Pero hindi rin siya maramot sa genuine na suporta. At sa mata ni Manny, ang mahalaga ngayon ay makita ang tunay na pagbabago. Ito ang unang tinatanong ng lahat. Makakaya ba ni Eman Bacosa na sundan ang yapak ng pambansang kamao? Ang sagot, hindi kailangan. Hindi kailangang maging 8th Division World Champion si Eman. Hindi kailangang maging senator o humanitarian siya. Mas importante kay Manny na magkaroon ang anak niya ng sarili niyang direksyon. At kung magiging totoo si Manny Pacquiao, baka ito mismo ang sabihin niya. Hindi mo kailangan maging ako. Hindi mo kailangang pantayan ang nagawa ko. Ang gusto ko lang ay maging mas mabuting tao ka kaysa kahapon. Ang legacy ay hindi laging tungkol sa titulo. Minsan ang tunay na pamana ay pagkakaroon ng matatag na puso. Kung si Manny nga hindi perpekto, paano pa si Eman? Ang kaibahan lang. Si Manny, noong bumagsak siya, wala siyang cameras. Si Eman, bawat pagkakamali kita ng buong social media. Pero sa kabila ng pressures, he still shows up. He still trains. He still tries. At kung may isang bagay na siguradong ikinararangal ni Manny, ito iyon. Ang tunay na malakas ay yung kahit ilang beses madapa, bumabangon pa rin. At kung titingnan natin si Eman ngayon, iyan ang ginagawa niya. Based sa lahat ng alam natin tungkol kay Manny sa values niya, sa pananaw niya sa buhay, sa pakikitungo niya sa pamilya, at sa pagtingin niyang mahalaga ang second chances. Ito ang pinakamalamang na mensahe niya kay Eman. Anak, proud ako sa'yo, hindi dahil sikat ka, hindi dahil nagbo-boxing ka, kundi dahil pinipili mong baguhin ang sarili mo. Ang laban mo ngayon ay hindi sa ring, kundi sa buhay. At kahit saan ka man makarating, susuportahan kita dahil anak kita at mahal kita. Ano nga ba ang hinaharap ni Eman? May potential ba siya sa boxing? Yes, kung magpapatuloy ang dedication niya. May future ba siya sa social media at entertainment? Definitely kasi may charisma, may kwento at may audience growth. May chance ba siyang makilala hindi lang bilang anak ni Manny, kundi bilang sarili niya? Oo, kung magpapatuloy ang pagbabago at paghubog niya sa sarili. At malamang ito ang mensahe ni Manny sa future career ni Eman. Ang talents, regalo lang. Pero ang disiplina, hard work, at kabutihan ng puso. Iyan ang magdadala sa iyo kung saan ka dapat mapunta. Sa dulo ng lahat, ang kwento ni Manny at Eman ay hindi tungkol sa pera, sa boxing, or sa fame. Ito ay kwento ng isang ama na nais makita ang anak niyang maging mas mabuting tao. Ito rin ay kwento ng isang anak na pilit bumabangon at gustong ipakita sa buong mundo na kaya niyang ituwid ang sarili. At ang mensaheng iiwan nito sa mga manonood. Sa buhay, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon. At kung may magagawa kang tama, ngayon gawin mo na.